Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumunod sa anak niya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang-ganyang kayo, sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabubuhay sa kapanahunan ng mga aming ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Magandang tanghali rin po, Father. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang tanghali din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Alin po ang higit na mas mahalaga? Ang magpakitang tao o maging taong totoo? Muling tinuligsa ni Jesus ang mga eskriba at mga pariseyo. Para sa kanila, mas mahalaga kung ano ang tingin ng tao sa kanila, hindi kung ano ang tingin ng Diyos para sa kanila. Nakatutok sila kung paano sila papupurihan at pararangalan ng ibang tao, samantalang kulang at kapos sa pakikipagkapwa-tao. Kaya nga po sinabi ng ating mahal na poong Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo na ang katulad nila ay mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan. Ang ibig sabihin nito, para sa mga pariseyo,
mas mahalaga para sa kanila na walang maging kapintasan sa paningin ng tao. Kaya naman, kung inyo pong maitatanong, magagarbo, magaganda, at maaayos lagi ang kanilang mga pananamit. Subalit kung gaano kalinis ang kanilang kasuotan, ay gayon na lamang karumi ang kanilang mga puso. Madalas, pakitang tao lamang ang kanilang kinikilos. Sila ay magdadasal ng malakas at magdadasal ng napakahaba sa sinagoga upang sila'y magmukhang mga banal sa paningin ng mga tao. Subalit, ganon-ganon na lamang kung paano nila alipustahin at hamakin ang mga hintil. Tunay nga pong napakaganda din ng kanilang itinuturo. Kaya sinabi mismo ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, na pakinggan ninyo at sundin ang kanilang mga aral. Ngunit nagbabala siya, hindi ang kanilang mga gawa. Sapagkat magkasalungat ang sinasabi ng kanilang bibig sa ginagawa ng kanilang mga kamay. Naniniwala silang sila lang ang maliligtas dahil sila lamang ang bukod-tanging bayan na pinili ng Diyos. At para sa kanila, walang puwang ang kaligtasan ng ibang tao. Kaya naman, sila'y punong-puno ng kanilang sarili, punong-puno ng pagmamalaki. Mula sa 10 utos ng Diyos, gumawa sila ng mahigit 600 pang maliliit na mga utos at batas. Subalit sa katotohanan ay hindi nila sinusunod ang mga ito, at kadalasan ang mga pag-uugali nila ay salungat sa mga utos na ito. Kaya nga po ang paalala sa atin ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno sa araw na ito, mas higit na mahalaga ang laman ng puso kaysa laman ng ating isip. Uulitin ko po, mas higit na mahalaga ang laman ng ating mga puso kaysa laman ng ating mga iniisip. Mas mahalaga ang espiritu ng batas kaysa batas ng mga letra. Dahil ang espiritu ng batas ay pag-ibig at pagmamalasakit. Samantalang ang letra ng mga batas ay pawang alituntunin lamang. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, para sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno, ang kagandahan ng kalooban ay mas mahalaga kaysa kagandahang panlabas. Uulitin ko po, ang kagandahan ng kalooban mas mahalaga kaysa kagandahang panlabas. Hindi niya nais na tayo ay mabuhay kagaya ng mga eskriba at pariseyo, dahil ang kanilang layunin ay magpasikat at kunin ang atensyon ng tao. Sa atin pong panahon ngayon, inaakit tayo ng mundo na mabuhay sa pagkukunwari. Huwag tayong masilaw sa kinang ng kapangyarihan at katanyagan. Piliin po nating magpakatotoo. Uulitin ko po, piliin natin ang magpakatotoo, sapagkat ang ating Diyos ay Diyos ng katotohanan. Maging wagas at dalisay nawa ang ating hangarin na makapaglingkod
dahil mahal natin ang Diyos at hindi dahil nais nating iangat ang ating mga sarili. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.